Alleluia, 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 Alleluia. Magdiwang kayo't magsaya, sa langit ay liligaya, gagantimpalaan tuwina. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nang makita ni Jesus ang napakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat sila'y aaluin ng Panginoon Diyos. Mapalad ang mga nagpapakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila'y kahahabagan ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo at ng mga tao at pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa ating paglalakbay bilang Kristiyano, magandang tignan ang ating ebanghelyo na siyang ating gabay sa ating pamumuhay. Lalong-lalo na yung ebanghelyong binasa natin, no? Yung Beatitudes na hukang tawagin. Dahil sa mata ng Diyos, tayo ay kanyang pinagpapala. Ang buhay natin ay buhay na pinagpapala lagi ng Diyos. Kaya lagi sinabi niya, mapalad kayo. Mapalad ang mga aba. Mapalad ang nahahapis. At yan din para sa atin bilang Kristiyano, no? Na makita sa buhay natin na pag tayo ay susunod sa Diyos, pag tayo ay nagsusumikap sa ating pamumuhay bilang isang mabuting Kristiyano, kung tayo ay nagsisikap na ang salita ng Diyos ay ating tuparin sa ating buhay, kahit minsan ang paninindigan natin sa pananampalataya ay kasama doon. Ang sabi ng Diyos sa atin, mapapalad kayo. Dahil alam ng Diyos na sa ating pagsunod sa Kanya, hindi magiging madali ang pagsunod kay Jesus. May mga pagsubok,
Minsan may mga challenges din tayong kakaharapin. Minsan uusigin tayo sa pagtindig natin para sa Diyos. Sa ating pagpili sa Diyos, minsan pagtatawanan tayo. Nasabi ng Diyos, kahit na ganun pa man, kasangga natin ng Diyos, pinagpapala niya tayo. Kaya maganda rin, no, kung etong tititingin natin sa buhay natin, buhay na pinagpala ng Diyos, buhay na pinagkakaloob sa atin ng Diyos, ang bawat biyaya, lumalago tayo na may pagpapakumbaba. Di ba ang taong kumikilala sa kabutihan ng Diyos, na alam natin na walang, ang mga natamo natin, ang natanggap natin, oo, minsan pinaghirapan natin, pero alam din natin bilang isang mabubuting Kristiyano, na lahat ay posible dahil sa awa at tulong ng Diyos. Minsan, may nag-trend na post, bakit daw magpapasalamat sa Diyos? Bakit lagi kailangan daw itag si Lord? Kung pinagsikapan mo naman daw. Hindi ko alam kung matatawa ako o maawa sa taong yon. Baka di pa niya nakikilala si Lord. O baka nasobrahan hulang hangin. Pero bilang mga Kristiyano, tinitignan natin na ang buhay natin ay biyaya. Pinagkalooban ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat. At yung mga nasagot na panalangin, ang mga matagal na natin pinapanalangin at sinagot ni Jesus Nazareno, bumabalik tayo sa Kanya at nagpapasalamat. Bumabalik tayo sa Kanya at nasasabi natin, lahat ng ito ay dahil sa awa at tulong ng Diyos. Kaya maganda po sa atin bilang Kristiyano, makita ang buhay natin na buhay ng biyaya. Biyaya ng Diyos ang buhay natin. Ipinagkaloob, ibinigay. At ang mga grasyang tinanggap din natin ay kusang pinagkakalooban ng Diyos. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, may kanya-kanya tayong pagkukulang at pagkakasala. Pero ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay mapagmahal, at patuloy niya tayong pinagpapala sa ating buhay. At ganoon din sa kabila ng ating mga karanasan. Minsan karanasan natin ng paghihirap, karanasan natin ng mga struggles natin, no? Yung ating pagpupursige sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ang pangako din ng Diyos sa atin, pagpapalain kita. God will always bless us. Our life is a life of blessing because God constantly loves us and God constantly journeys with us. Kasama natin ang Diyos. Pinagpapala niya tayo, kanyang mga alagad, mga kanyang kaibigan at kapatid. Si Jesus ang sinusundan natin. Si Jesus ang ating kinakapitan. Sa kabila ng mga problema natin sa buhay, nariyan ang Diyos, kasama natin ang Diyos, pinagpapala tayo ng Diyos. Amen.